muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa DOST, babalitaan tayo ni Amor La Rosa. Amor, good morning. Ano ang lagay ng ating panahon para sa araw na ito? Yes, good morning at happy birthday sa iyo, Perselin. Magandang umaga, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin pong iiral ang diffused tail end of a cold front. Ito po yan na makakaapekto po dito sa hilagang bahagi ng Luzon. At para po dito naman sa Mindanao, makakaapekto pa rin po ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Asahan po dito sa mga probinsya ng Ilocos, pati na rin po dito sa Cordillera, Cagayan Valley at maging dito po sa may Davao at Zamboanga Peninsula ang pagkakaroon po ng maulap na kalangitan na magdadala ng light to moderate rains or thunderstorms. Dito naman sa atin sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, asahan naman po natin ang bahagyang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog lamang. At ito naman, kung kahapon po ay natalakay natin ang tungkol sa sunrise at kung paano po ito nakakalculate ng Pag-asa, ngayon naman pag-usapan natin ang tungkol sa moonrise at sa moonset. Ayon po kay Mr. Ricky Fabregas na weather forecaster ng Pag-asa, ang moonrise at moonset po ay nagdedepende sa phase of the moon natin. Ang mga phases of the moon po natin na ito ay ang new moon, full moon, first at last quarter moon. Isang factor po ay ang pag-ikot ng buwan sa kanyang axis habang umiikot rin naman ito sa ating Earth o sa ating mundo. Isama na rin po natin dyan ang alignment ng Sun, ng Earth at ng Moon sa isa't isa. Kapag po may new moon, halos sabay po ang pagkakaroon ng moonrise at ng moonset sa sunrise at sa sunset. Kapag naman po meron tayong full moon, pag nag-sunrise, magkakaroon tayo ng moonrise. Kapag naman nag-sunset, magkakaroon naman po tayo ng moonset. Dagdag pa ni Mr. Fabregas, may kaugnayan rin po ang pagpapalit ng ating panahon sa oras ng moonset at ng moonrise dahil naapektuhan rin ito ang haba ng ating nighttime. Sa iba pang balita, kumitil naman po ng maraming buhay ang tornado sa Oklahoma. Ang nasabing tornado ayon po kay Mr. Ricky Fabregas ay isang malakas sa buhawi na ito nga pong hangin ito ay umabot ng 200 miles per hour pataas o katumbas po yan ng 320 kilometers per hour. Para naman natin ito sa ating bansa, hindi naman po gaanong kalakas o kabilis ang mga buhawi dito kaysa po sa ibang bansa. Ayon rin po kay Mr. Fabregas, tuwing tag-ulan po kapag napaparami ang ating thunderstorms, posible rin po ang pagkakaroon ng mga buhawi dahil isa rin po itong epekto ng thunderstorms. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Mamaya po yan sa Good Morning Boss. Ako po si Amor La Rosa. Magandang umaga. Balik sa inyo, Perselin. Maraming salamat, Amor, pati na rin sa iyong pagbati live mula sa Pag-asa DOST para sa ating silip panahon.